Hello, so ayan, nandito tayo ngayon sa lugar ni Ate Cristina de Vera. So, yun, magkato kay Sir Ruel, nag-request na kung pwedeng papagawan nga ng bubong yung bahay niya kasi hindi na ho tumutulot, nababasa nga ho yung kanyang tindahan at meron ho siyang kunting tindahan ho dito. Ito po'y lugar na to ay pabahay po ito ng gobyerno. So po ito yung NHA. Sila po yung na-relocate din lang po dito sa Naik, Cavite. At ngayon nga po at makikita nyo kahit pa paano nagsusumika pa rin si Ate Cristina na maituguyod yung kanyang dalawang anak na lalaki. At the same time, single parents na si Ate de Vera. Ang request niya lang kay Sir Roel, malagyan nga ho ng bubong yung kanyang bahay. So, itong pinakaharap pala, yung pasok tayo dito sa bahay niya. So ito yung request niya na malagyan nga ito ng bubong kasi nga naman pagka umuulan, basa yung kanyang tindahan din pati, yung mga paninda. Like ngayon, umulan na kasi ngayon Kaya makikita nyo ay talagang basa yung mga paninda. So sayang. At yun nga kahit papaano nagsusumikap din si Ate Cristina na dito, papagbuti, mapalago niya yung kanyang munting sari-sari store para sa kanyang pamilya, sa kanyang dalawang anak. Wala na siyang asawa kasi patay na yan yung kanyang mga paninda. At yun nga, tagas-tagas talaga pagka umulan. Nagsashower yung kanyang mga paninda. So yun, at nandito na tayo. Nasa loob na tayo ng bahay niya, usually. At papasok ako para tutuloy tayo sa kanyang bahay. Ito yung bahay ni Ate Cristina. Ito yung pabahay ng gobyerno. So, ayan. So, okay lang ba? Hindi ko natanggalin yung So, ayan. Videoan ko lang yung bahay mo at ito na si Ate Cristina, yung umakyat kay Sir Ruel nung last Friday. Nagre-request nga siya pang bubong dito sa kanyang tindahan. Although yun, nakagawa na siya nung napapadira niya na parang dahil nga doon sa linding na ganyang kinukuha at kahit pa paano paunti-unti nagagawa niya ng paraan. So yun, ito yung bahay. Ikot ako para makunan ko lang. So ayan. Ngayon ko lang nakita itong design ng NHA. Nawag itong bahay. Oo. Kaya ito yung likod. So ayan, nakikita niyo trapal-trapal. At wala talagang yun talaga yung kailangan. At ito, hindi pa rin simentado, parang feebles ang dating ng mga bato. Ang ganda rin parang gusto ko din yun para nung pagka nagtutubig hindi masyadong Kaya yun ang naging diskarte niya. At may konti siyang yung mga soft drinks, paninda. So ayan yung likod niya. Okay, ito yung kabuuan ng bahay. Okay na ito So ayan, nandito ngayon tayo sa Ate Cristina na umakyat kay Sir Roel sa live niya nung last Friday para nga humingi ng assistant para doon sa pagpapabubong ng kanyang bahay sa harapan kasi may tindahan sa doon. So pagka naulan, ayun, nagsha-shower talaga. Ate Cristina, meron lang kaming kunting kwentuhan. Medyo lang naman. So ayun, ano yung buong pangalan mo, te? Ayun nga po, ako po si Cristina de Vera. Tapos, balo na ng 5 taon, may 2 anak, isang high school at saka isang elementary. Ilang taon na kayo, te? 48 na ako. 48 na siya. So, kailan namatay yung tawag dito? 2019, June 10. Bali, 5 years. 5 years na siya ngayon. Tapos, ayun, maliban dito sa munting tindahan mo, ano pa yung pinagkakaabalahan mo? Ayun, sinuwerte at saka nagkusang loob ako dun sa kapitbahay ko. Buti na lang yung kapitbahay ko. Bagong panganak nung last year, kasi kakaisang taon lang ng baby, nagpaalaga sa akin. Dahil sabi ko, nandito lang naman ako sa bahay. Kumbaga parang
dagdag income. Kung halimbawa, yung isang araw, pagkain na rin namin, Oo di nga, ba? malaking bagay na rin yun, Isang kilong bigas at sardinas na may yun. ulam na. O, di ba? At least yung kita ng tindahan ko, din ako babawas doon. Idadagdag puhunan ko na lang siya para mapaikot ko. Kaya, Aside sa lending, kasi minsan para dumami siya. Kasi pampahatak din, di ba? Pag marami. Ayun, parang ikot-ikot din siya. ikot-ikot din. Kahit pa paano, pagkakasya mo rin, nagagawa ng paraan. So yun nga, bata ka pati, bakit hindi ka nagtrabaho sa ibang, katulad sa mga pabrika? Galing ako sa trabaho, sir. Nag-18 years ako doon sa electronics sa Laguna. Sa Laguna. Oo, nung nasa Tondo pa kami. 18 years ako ng electronics sa Amcor Technology. So, pero, before ka pa mag-asawa noon? Oo, before. Pero After ko mag-college, after kong graduate, nagtrabaho na ako agad. Tapos hindi, itong, dire-diretso. nagkasawa ka na tapos nawala na yung mister mo. Bago mamatay yung mister ko, tsaka ako nag-resign. Kasi ang usapan kasi namin, kasi ayun nga, napagod ako, di ba? Yung 18 years ko, dapat aantayin ko pa mag 20 years ako para magkaroon ako ng token. Kasi sa trabaho, pag 20 years, mayroon ka makukuhang award, parang ganon. Nung 18 years ako, parang nasasawa na ako at napapagod, nagpauli-uli. Nagsabi ako sa asawa ko na ayoko na magtrabaho. Gusto ko magpahinga, mag-alaga ng bata. Kasi siya yung nasa bahay nung ako nagtatrabaho. Hindi rin siya nagpupuli din sa work niya. Tapos yun, pumayag siya kasi okay naman nung kita niya dati. Ayun nga, hindi naman inaasahan na pangyayari nung 2019 siya pala yung mawawala. Nag-resign ako. So, wala talaga. Pero nung nag-resign ako, yung tindahan talaga yung una kang namin naisip na business bukod dun sa trabaho niya. Kasi para siya naman yung magtrabaho, ako yung sa bahay. Oo nga. Tsaka para, di ba, maalaga mo rin. Oo, para ako na yung makatutok. Opo. Oo, maliliit pa yung mga kasi nung maliliit talaga sila, yung asawa ko nag-alaga dyan. Kaya makitatay sila. Hindi sila sa akin lumaki. Hindi umano siya kasi nasa trabaho ka na. Lagi akong trabaho. So yun na nga si ate at yun yung request niya. At the same time, pero itong tawag dito, di ba namatay na siya? Hindi mo na naisip na magtrabaho pa sa Hindi na ako mag-isip kasi nga, bata pa nga sila, hindi kayang iwanan. Yung mga kapatid ko, may mga pamilya, hirap, hindi ko kayang ipaiwan. Yung, di ba, magtatrabaho ako, tapos papaalaga ko rin. Hindi ako tiwala ba na baka kasi ako nga na nanay na sasaktan ko yung mga anak ko. What more yung hindi ko kakilala. Kung buhay yung nanay ko, kasi nung buhay yung nanay ko, malakas ang loob ko dahil siyang nag-aalaga dyan. Nung bata pa, bukod sa asawa ko, kasi pag yung asawa ko nabobore siya na, ayoko na sa bahay kasi na ako mag-alaga sa mga bata. Magtatrabaho siya, tapos iwanan sa nanay ko yung mga anak ko. Nung namatay si nanay ko, hindi na. Sabi ko, ako na lang mag-aalaga, hindi ko talaga kayang ipaalaga sa iba. Oo nga. Tsaka, siyempre, gusto mo rin talaga na ikaw talaga mismo din yung gusto mong ma-experience, na ikaw nag-aalaga ako yung nakakita sa nila paglaki. Mga lalaki yung anak mo, di ba? Tsaka nagpapaalam ako sa kanila nitong nandito na kami. Sabi ko mag-abroad ako kasi sabi ko nga binibiro ko mag-asawa ko ng Amerikano, mabibigay ko lahat ng gusto nyo. Yung gano'n, hindi dito ka lang. Kahit wala tayong kainin, dito lang tayo. Sabi. Niiyakan na din naman nila ako. Oo, siyempre naman bilang isang mga anak rin naman yung sa mga magulang lahat mapapalayo para sa mga bata. Nag-iiyakan na lang kami pag ganun. So ayun na nga, yun si Ate Christina at yun nga si Ruel yung request niya at ayun titingnan natin kung magkaano ba yung magiging tawag dito. Kakailanganin ni Ate. So yun chicken natin kung magkaano yung aabutin para sa pagpagawa ng harap ninyo, usually, yero tapos kunting bakal na rin lang naman. Yun yung natin kay, pwede mo i-request kay Sir Ruel para na sa gano'n may sama kayo dun sa kanyang, mabibigyan ng assistant para dun sa Okay, so yun, salamat chicken na natin yung lugar ninyo, ha? Kung ano yung magagawa. Sige po. Yan, ito na nga yung nire-request ni ate kasi nga siyempre may tindahan din sa dito at pagka umulan nga, tulad ngayon umulan. So, usually, yero at kunting bakal na lang. Kasi pagkakahoy din lang, madali din lang masisira yung kahoy. Okay, so yun. Ito yung lugar niya. At tingin ko, kasi nakikita natin yung yero, ay maliliit yung size, makitid. Yung mga yero kasi nga, yung mga lungpad na tinatawag, medyo nasa 1 metro. Yung lapad, so tingin ko mga 5 o 4 na, dito lang sa harap. Tapos, pagka bakal na yung gagamitin dito kasi pagkakahoy din lang parang sandali din lang kasi mababasa. Matitilamsik yung Kasi kung bakal na mga ilang piraso na rin lang naman to na gagawin. At yun kasi siyempre pag ginawa din arkila ka din ng karpintero.
So, Correct. kung sa welder na, para isahan na rin. para Mas, isang- mas matibay pa yung tawag dito, yung magiging gawa nung Kasi Okay, dalawa so pa yun. pag may kahoy, tsaka bakal. Magtatanong tayo sa tawag dito, sa mga hardware, kung magkano talaga para makakuha tayo ng exact idea, kung magkano yung presyo, o magiging budget para kay Ate Cristina para sa pagpapabubong nitong harap ng bahay niya. Para naman na sa ganun, itong munting tindahan niya ay hindi na hindi na magbabaha. Kikita niyo, basa-basa yung mga cheese cars niya rito. Sabi ko nga bagong ligo yung mga paninda ko pag may bumibili. Ayan, no? Pasensya na, bagong ligo. Dahil nakikita niyo talagang tapal-tapal na lang siya. Tsaka yung iba nasira, yung mga laruan ko. Kaya, oo nga. Na ano din. Hindi na siya nagagamit. So, yun, sana po, matulungan niyo po ako sa Ruel. At maraming salamat, hindi pa man po. Sana, God bless po. Maraming salamat sa tulong kung sakali po. Okay, so yun, Ate. Salamat. Kung waiting ka lang kasi ang daming binibigyan ng tulong ni Sir Ruel. Sige. Kapag dumating na yung time mo na ikaw nang bibigyan, syempre ikaw na yung priority. Pero syempre sa ngayon, dahil sa dami ng umakyat kay Sir Ruel at binibigyan na ng tulong, inuuna niya yung mga nauna. At pagka ikaw naman na yung susunod kapag natulong. Pero yun nga, syempre kailangan maghintay lang at isang bisis lang sa isang buwan nagbibigay ng tulong si Sir kasi pagka sumasahod siya sa kanyang trabaho, doon lang siya nagbibigay ng assistant para doon sa humingi ng tulong. Okay, so yun. Salamat sa tiwala, Ate, ha. Thank you, thank you.